na naintindihan na nila yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Ngayong EDSA 4, EDSA 4, apat na kanto, kabaong yun ha. Kaya nga yung declaration number 4, apat na kanto, kabaong eh. Madaling tandaan. EDSA 4. The danger there is that you will be put in a situation na hindi na makakantras ang taong bayan. The moment na yung taong bayan lumabas, na sila rin yung armado na grupo, hindi na aasa sa AAP tsaka sa PNP, you will have a problem. Houston, we have a problem. Hindi na makakaantras doon ang taong bayan. Committed na yung taong bayan. The moment may lumabas dyan na katiting na grupo, malit lang na grupo, let's say kunyari may lumabas dyan, 100 lang. May naniwala, may lumabas 500. May naniwala pa, may lumabas 1,000. Naging 10,000. Armado lahat. May lumabas pa, 20,000. Armado lahat, and then 100,000. Armado na lahat. Bakit? Nasa isip ng taong bayan. Walang nangyayari sa peace rally. One level up tayo. One level up. Maputangin na ninyo, ha? O, sige. Biglang wala, yung AFP hindi kakampi. Mapupuwersa, kumampi yung AFP, yung iba, yung matitino, kakampi sa taong bayan. Kabrigadang Pinoy Survivor at sa lahat ng mga mamayang Pilipino sa ating sama kayo nandoon sa panig man ng mundo, naway nasa mabuti kayong kalagayan at hindi namang problema, hinay lang pagka may problema, daanin sa dasal, daanin sa tawa at hindi naman kayo bibigyan ng trial kung hindi nyo kaya. So ngayon ganun kay Inday Sara, hindi ka bibigyan ng impeachment trial kundi mo kay trial. Impeachment trial. So, 2 araw, minabuti kong hindi na ako nakapag-vlog ng para panoorin yung ilang araw ba? 2 araw yata yun. Para tapos na naman ang 1 linggo ng mga trial, no? So, ang atin pag-usapan natin yung overview, no? So, yung panalo-panalo, sinasabi ng prosecution, panalo sila. Yung sinasabi ng defense, okay lang sila. Hindi naman sila nagkiklaim panalo sila. Sa kanila, minimum requirement ng mga targeted nila na mga na objective is nagagawa nila. So, okay yun. Hindi kagaya sa prosecution. Kanina, sino ba yung sumita kanina na Senate Judge, no? Sino yata? Si Pia, no? Cayetano. At ayun mismo, yung si Defense Counsel, lead Defense Counsel, si Sison. Galing, Magaling kasi tama lang sitahin niya yon na nagbabawas nga ng witness yung prosecution, sabay i-interject naglalagay sila ng mga para sa utak ng mga tao, no? Na pati sa Senate judges parang pinoform nila yung magiging decision ng mga Senate judge. Mali yun, no? Napansin ko yun nung isang araw nung nagbawas sila ng witness, sabay nagsasabi sila ng statement of ano yung tingin nila. Mali. So sabi ko ba't hindi mag-object yung tag dito, Defense Counsel. Ang problema dyan sa impeachment, kung napansin ninyo, pagka ang nagtanong ay Senate Judge, wala, hindi ka maka-object Judge Objection! Your Honor, judge nga Hindi ko baka masuspindi ka no? So, yun yung problema na yung Senate Judge, mga tanong minsan leading. Hindi mo sabihin, objection! Leading! Sabihin mo yung judge. Nakalato ko parehong side Kunyari, yung prosecution, mag-object sila kay Cayetano, kay Robin Padilla, o kaya kay Pia Cayetano.
Sino ba? Mga objection, leading. Statement of ano. Siyempre, yung ano naman, yung defense, hindi rin makapag-object. Objection! Ang dami doon sa kabila, no? Sila Tulpo, sila si Pangilinan, Soto, Risa Ontiveros. Panay. Objection! Leading! Coaching! Bobo na nga, tinuturoan nyo pa eh. Buta-buta na nga yung prosecution, tinuturoan nyo pa eh. Anong klase kayo mga judge? Buti na lang, di ako lawyer. Mapapasama yung defense yung kliyente pagka utangin na yun. Tara, anong klase kayo mga judge? Objection, walang coaching. Talaga. So, sabi sa inyo yung tatalakayin yung ballot box, yung BIR box, no? Yan yung parang second envelope. Bubuksan ba yun o hindi? So, nagtalakayan sila. Wala, hindi pa natin alam kung ano yung pinag-usapan nila. Parang secret. Secret. Alam niyo, malaunan yan. Ano dyan ng tama yung Defense Council, no? Tama si POA. Attorney POA. Tama lahat sila. Kasi, fishing expedition, kung talagang meron kang isa site, sal and year, ganito. Kasi meron silang ebidensya na ililink nila sa bank transaction. Hindi yung kukunin yung sal and ng lahat ng 2007, etc. hanggang present. Talagang fishing expedition. So wala silang ebidensya. Yun yung punto. Ngayon, ang sa akin, ang comment ko doon, lalo na yung mga nasa government employees, no? Lahat kayo, mga teacher, sundalo, lahat, government employees for that matter. Lahat na nagtrabaho sa gobyerno, pati yung dito, yung sa amin. Wag na. Ang ano dyan, yung pagpirma ng salin, ano yan matik yan, every year yan Ako lang naman sa akin nun. Ang ginagawa ko doon sa salin, sa takot ko magkamali, no? At habulin ako. Ang ginagawa ko, dinadagdag ako yung salin ko para tuloy-tuloy ba na, no? Para safe ba? Kasi mayroon ka dyan di mailagay pwede kang yariin no? Kaya, tsaka pagka natataasan yung ano lang yan financial statement lang ang parang dating niyan kasi assets and liabilities Kung ang asset mo 100M, liability mo 9M, net worth mo is 10M. Ngayon ang tanong, saan mo kinuha yung 100M? So, explainable yun kasi may 90M ka na utang. Saan mo nakuha yung utang? Yun, ganun lang. Establish the credibility. Pero sa point in time na yung statement of asset, kaya ayoko sa gobyerno maingay itong aso. Shh, quiet. Mami, maingay aso. Ang nadidistract ako ang ano diyan, pupursigin nila yon. So the impeachment trial will have a bearing dun sa kung papayagan yung bank statement na pati yung foreign meron ang kabilang side kasi sinasabi kung wala kayong tinatago pakita nyo. Di ba no? Ikaw yung mga Pilipino maniniwala kayo. O nga naman. Kung wala kang tinatago, Inday Sara, ipakita mo. May mga batas tayo kasi protected ang rights ninyo, lahat ng rights natin na hindi pwede basta-basta ipakita. Otherwise, it will affect our economy ultimately. Kasi pagka kunyari, yung mga bank statements bubuksan, kahit sino nila lang, maapektuhan. Kaya, bakit ako magtiwala sa bangko kung papakita yung without my permission, bubuksan nila tapos nun, kahit walang laman yan,
ang punto doon, yung trust sa bangko, baka mawala. Pagka nawala, bank run ang mangyayari. Kasi mag-withdraw yung mga tao, mawala ang tiwala. Yun ang, itong gobyerno natin, walang pakundangan, walang paki eh. Basta sirain si Inday. Fishing expedition, hanap ng ebidensya, pagka nailabas yun, hahanapan nila ng butas. May impeach talaga. So yun yung nangyayari. Which brings me to the question, ano ba talaga impeachment na yan? Ano? It is a waste of people's money. Is it a waste of people's money? My answer is yes. No? Sa nakaraan ng mga vlog, mula sa Congress pa lang, tapos last year pa yan, ha? Hindi pa bilang yung last year. Di ba nagbotohan din last year? Gumastos sila doon. So ngayon, itong year na to, gumastos sila ng 257 na congressmen, ang ano doon, ang binalita sa mainstream media, sa SOCMED, ay around 250 million ang nalaglag kada congressman. So yon, question mark. Wala pa doon yung MOOE na tinaas ng 20M, na 20 million na, hindi from 10M, question mark. Now, ang problem ko sa transparency eh. So, kung 257 multiply by 250M, question mark, it will amount to around, ginawa ko na yun 64 billion. 64 point, mami, 64.250 billion, 64.2.25 billion. Doon pa lang, sa Congress level pa lang yan. Wala pa doon yung MOE na monthly, no? 64 billion. And then dito sa Congress, sa Senate, nakita niyo yung ginastos nila, not only yung pagka-transmit sa kanila, di ba? Before that, meron na. Bakit? Kasi yung nagkapalit ng leadership, Cayetano, and then biglang si Wing Gatchalian yung parang nagko-computer dun sa yung mga meme na lumabas, nagaganchilyo, naglalaro sa cellphone, nanonood ng drama ba? Pinoy drama sa cellphone. O whatever. Kasi dalawa sila nandoon. Si Escudero lang ang ano. Again, I would have to cite Escudero na is doing a good job, and then may humility. Nagsabi siya na overlook niya yung sa prosecution, it won't happen again. So, okay, no? But at the end of it, sa dulo, magbobotohan pa rin yung 21 na congressmen, na senator, judges, 21. So, binabalik na naman yung tanong. Nagsabi na nga, nag-rule na nga yung chair. So, binabalik. Meron daw grupo na magpepetisya sa Supreme Court na kukwestiyonin yung 16 na threshold. Wala yun. Madepende kung ano yung magiging position doon ng Supreme Court. Sasabihin, the Senate impeachment court are making their own rules, etc., etc. Malaman natin. The thing is, again, sa akin, it's a waste of money. Balik tayo dun sa bago nung impeachment trial mag-commence, meron na nangyari sa Senado. Nakita natin how the NBI was there sa Senado, nagbarilan, si Bato, etc., etc. Tapos sa sumunod, si Jinggoy Estrada. Pagkatapos nun, ngayon si Marcoleta, Sen Marcoleta. Sayang, wala siya. He's a lawyer. So talagang may kalokohan na nangyayari dito, no? And then doon pa lang nagkaroon na ng anuhan, ng bilihan o kaya ng takutan. So ginagamitan pa rin ng government institutions na bayad. To come out with a scenario na pabor sa kanila sa admin because they're the ones pursuing this impeachment of Inday Sara. So in the end, kung titingnan ninyo overview, gusto pa rin nila ma-impeach sa Inday Sara for 2028. Hoy! Sorry pasensya na kayo. Hindi na ako magbablog sa amin. Kanina natutulog na kayo .
Okay na lang. Mag-vlog kayo. Nabi lang magmaingay eh. Galit na ako ha. Sino maingay? Sino maingay? Ngay kayo magingay. You have the floor. Well, anyway. Ngayon kita tahimik. Hindi dapat ako tumawa. Galit ako! Sino maingay? Ito si Ivory. Ivory and Ebony. 8 anak nito. Buhay pa lahat hanggang ngayon. May basura ka. Sinaksak mo na may ulo mo sa basura. So, yun yung ano. Kung totoo yung sinasabi nila, there are 57 witnesses for the prosecution and 40-something, 56 and 47 witnesses na binabawasan na. At di min 56 saka 47 amounts to 103. Bawasan mo na kamo ng 10, 93. Round up natin, 90. 90 na lang na witnesses. Isang araw sa prosecution, yung witness na isang araw sa defense. You're talking of 90 times 280 days. 180 days will translate to 180 days of trial. Divide mo ng 12. No? So, yung ngayon, ang kinompute natin, 60 days. No? Magiging 3 pa, 180 days. So, ano yun? July, August, September, October, November. 5 times 12, 60. Tama. 5 buwan ng 5 buwan, magdagdag 10 buwan. November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Wala na. Kung raralihin pa nila yan, aabutin ito ng susunod na baha. Susunod na baha. Papasa yung 7.2 trillion na budget next year. Tapos kayo. Tapos na. Tapos si Inday Sara, kahit not guilty, wasak na wasak ang pangalan ni Inday Sara. Wawasakin talaga eh. Ngayon, papalabasan pa nila na si Raulo, may psychiatric, etc. Ang punto dito, no, mga kababayan, Inday Sara is the mouthpiece of the Filipino people. When everyone else, for the record, when everyone else in government were silent about this sanamagan na nakawan, Inday Sara stood up and said, 2 lang tao ang may hawak ng pera, yung budget na yan. Tambaloslos at saka si Koh Saldico. So, Inday Sara nag-expose talaga. And imagine na ngayon, dahil sa pagsasalita niya, hanggang sa umabot na nag-threaten yung Romanov na yan, ano? Na the threat is Romanov, no? Hindi yung sa Marvel na sino yun? Si Black Widow. Agent Romanov. Yung Romanov na sa Bolshevik Revolution na talagang inubos yung pamilya. Niratrat. Na? Now, ngayon, pinalalabas nila, pati si Baste nag-threaten kay Marcos, kay BBM, kasi alalahanin niya yung Romanov. No? Ang punto doon, pinapaalala sa akin ako lang to, si Baste nagwa-warn na ikaw, gago ka, BBM. Wala yung gago, hindi naman sinabi, ako nagsabi nun. Na nakipagganyan ka sa CPP, NP, NDF, sa komunista. Pinasasakay ka lang yan. Alalahanin mo yung nangyari doon sa revolusyon na binihag yung pamilya at tapos nun, nawala yung kanilang pagka-royalty. Hanggang sa umabot sa binira sila. Pinatay. Merong kwento pa nga doon na may nabuhay doon eh. Pero actually, yung hinahanap pa kung sino eh. No? And anyway,
patay yung buong pamilya. So, ang warning, hindi threat eh. Warning niya, you're sleeping with the enemy. Yung ginagawa mo, dahil sa kagaguhan ninyo na wasakin yung pamilya namin, wasakin yung political enemy ninyo, binibira nyo, tinitira nyo kami, nakipagganyan kayo, alyansa kayo sa CPP, NPA, NDF, na pinasasakay lang kayo, wherein the ultimate objective is take over government. Kayo namang AFP, PNP, tutulog. Mahimbing. Hoy, gising! Gising. Gising. Nagsalita tuloy yung MNLF ba yun? MNLF, mga Muslim brothers na lang natin. Na kung ayaw ninyo, kami na lang ang tatayo. Kung ayaw tumayo ng AFP tsaka PNP, kami na lang. Yan delikado yan. Sinasabi ko sa inyo, magiging nightmare yan pagka yung armed component na buo. Yan na nga be. Yan ang sinasabi ko. EDSA 1, yung kahapon, sabi ko, EDSA 1, civilian, military. Sino na una? Military. Dumating yung Cardinal Sin, lumabas kayo, supportahan nyo. Ito, RAM, Honasan, tapos nun, Defense Minister, Enrile, and Ramos, and a few good men. Kami, support lang kami nun, support. mga miron lang kami nun. Bata pa kami nun eh. We were fucking lieutenant, second lieutenants at that time. Pero we had the people, the men. Junior officers ngayon, you have the men. So yun yun, EDSA 1. Nabuo ang alliance ng military na una and then civilian. EDSA 2. Ano nangyari? Nauna yung civilian. Impeachment era. Nag-walk out yung Senate judges because ay pabuksan yung envelope. Nag-walk out. Tapos nun, sumunod ang armed forces. Buo! Samantalang nung EDSA 1, hati. Merong pro-Ramos, pro-Ramos Honasan, Enrile faction, yung mga RAM nga, mga magigiting na mostly class 71, may mga buhay pa ngayon. Sila Tarazona, 68, no? Yung advisor nila, Almonte, no? Almonte. Yan, buhay pa hanggang ngayon. So, na-form yung ano na yan, you could say mutiny, no? But it was supposed to be a coup d'etat, no? From our point of view, nung kinausap kami. Because, yun talaga yung ano, papasukin yung Malacanang. Ngayon, mahirap nang pasukin yung Malacanang. Sa mga nag-iisip na pasukin yung Malacanang. Hindi kami pwede. Bakit? Panay tigulang na yung mga... Panay tigulang na kami. Hindi na pang komando. Pagsakay nga ng rubber boat to Pasig River, no? Yun yung approach mo kanya. May matutok lang dyan ng mga 60, ng mga machine gun. Nayari ka na. Hindi pa marunong lumagoy. Tapos may rayuma. Nakaw, patay. Hindi na ganun yung mga... ang tropa ngayon, pang hold the line. Yan na yan. Pang hold the line. Tandaan nyo, pang hold the line. Hindi pwede dito yung lusob. Kaya ako nagsasabi, hindi pwede lusob-lusob dyan. Hayaan mo na yung mga bata. Wala naman eh. Wala naman yung mga bata. Yung mga junior. Kami, dumaan na kami dyan. Tapos na kami dyan. Okay. May suggestion pa. General Pokis. General Pokis. Air Force. Umiram ka na lang ng isang helicopter. May nagsabi pa gano'n. Umiram ka na lang isang helicopter. Parang nato ko. Gano'n na rin. Malabo na rin yung mata. Malabo na rin yung mata. Papaliparin mo ng yung mga helicopter. Dumaan na dyan ngayon. Dumaan na rin dyan si General Pokis. No? Meron pa. So, basically, ang mga MUP ninyo, pang hold the line. Yan eh. Kung naintindihan niyo ibig ko sabihin, hold the line. May line. Kung may grupo dyan na siga, matigas ang ulo, hold the line. Sige. Putangin na nyo, magbakbakan tayo, ganon. Yan, hold the line. Wala nang objective. The objective, sa tingin ko, pwedeng mali ako, the objective will happen
when there is that mass-based support. Mga kababayan, mga ganon. Pagka nandyan na yung parang EDSA 1 senaryo. Marami pa rin nag-hope na maging EDSA 2 senaryo. Buo yung AFP. May mga nagsasabi dyan, Gerald Browner, malapit ka na ma-retire sa July 21, no? Malapit na. May pag-asa ka pa magbago. Hoping na bubo yung armed forces, bumbo. Wag nyo nang isipin yung bumbo yung armed forces na makakampi sa taong bayan. Ang pwede pa mangyari dyan, bombo yung armed forces, madisband ng taong bayan. kasi walang paki. Walang paki. So, pwede kong mali, pwede kong nag-analyze lang ako mga kababayan. Nagsalita yung MNLF, yung MILF, I don't know, basta category Muslim brothers natin. Kung kayo mga taga-Luzon, kung kayong AFP, PNP, hindi kayo tatayo para sa taong bayan. Kami tatayo para sa taong bayan. Yan yung dating. Sumusuporta sila sa UPI. No? Kaya sabi ko sa previous vlog, UPI, suporta na nga sa inyo yung Muslim brothers. Tapusin nyo na. Kung gusto nyo tapusin. Rally. Wala ba, hindi mo tapos yan. Kasi peace rally, nakakahon kayo sa peace rally. Litawan yung mga leader, nagbabino roon. Yun, nagsalita. Putang, kaso ka. Kaso ka. May aresto si, si Attorney Baligod, aresto rin may mga kaso rin to mga nandoon sa, si Konsehal. Konsehal, Quezon City, di ba? Si, pagalan nun. Si Konsehal. May kaso rin. Kaya nga, pinagbabayno. Siguro doon sa pinagbabayno, kaya meron dyan dos-dos na nakapasok. Nilalive. Nilalive. Sabi sa inyo may mga, bawat grupo may pumasok dyan May dos-dos sila Nagkaya nilang gastusan yung mga intel operatives. Mahirap yung basta-basta labas, no? Di kayo nag-iingat, binibigyan yun ng pagkakataon yung ito yung ahas. Mga ganyan. Yung ahas. Pag ganyan ka, stop ka. Pag ganyan ka, tutuklawin ka ng ahas Tutuklawin ka ahas. Ang problema, opposition, nihintay mo tumuklaw yung ahas. Nasa desisyon ka. Tayo. Kayo na lang. Kayo na lang. Nasa decision node kayo kung uunahan yung ahas tumuklaw o yung hahayaan yung tumuklaw at saka ko titira. No? Dedepensa ka muna. Kasi pag tuklaw niyan, titignan mo lang yung haba ng ahas, 1 meter. Antras ka 1 meter. It's enough already. Pero lang kung spitting cobra, patay ka. Pero kung kunyahin, dyan yung ahas, ma-assess mo na may haba ng ahas Maganyan yung ahas, nakatayo ang ganyan. Freeze ka muna. Ina-assess niya kung threat ka. Pagka nakita niyang threat ka, tuklaw ka. Yan yung ginagawa ng administration. No? Yan yung ginagawa. Kaya nga, unang-unang kinasuhan ako dyan, kinasuhan ako. Kaya sabi ko nga, join the club Inciting to sedition. Tapos si Inday Sara, join the club. Ayan, impeachment pa Panay mga inciting to sedition. Tapos nung sumunod sila, sila ka Eric, and then si Romeo Pocis, General Pocis. And then sunod-sunod na. Pati si Mike Defensor. So, ina-assess ng ahas kung sino yung threat. And it's an honor na inuna nila ako. Pero ngayon, ayoko nang magpatuklaw. Mga putang ina nyo, hindi na magpapatuklaw. Ina nyo. Tangina nga sibak-sibakin ko yung ahas na yung putol-putulin ko yung mga, tadtarin kita, gawin ko kayong pulutan, animal kayo. Gago kayo. Huwag nyo kaming tinatakot. So, gaganyan kayo yung ahas. Tinitignan. Threat ba to? Hindi. Kaya yung mga walang kaso, hindi kay threat. Yung mga may kaso, threat kayo.
Kaya, tinuklaw kayo. Yun. And then, yung mga followers ninyo, nakita nyo kinasuhan, ang typical Filipino habit, is hindi na kayo magpapatuklaw. Yuko na lang kayo. Wala na yung leader nyo eh. Sabi ko ngayon, from now hanggang sa matapos impeachment, kung saan abutin yan, baka next year, abutin yan. By the time mag-render ng decision, wala nang willing na tumayo. Natakot na eh. Naubos yung mga leader. Wala na. And kahit meron man tatayo, na sabay atake rin sa mass base. Ginigiba nila yung mass base. Kita nyo yung ganyan trending. Tinitira yung mass base. Mag-survive man ang Inday Sara dyan sa impeachment na yan, may kasunod. Kaso. Non-bailable. Plunder. May kakaso sa kanya. Kasi base dyan sa mga ganyan na kahit na not guilty siya, may plan B. Non-bailable. Plunder. So, yung mga tao ngayon, madidinig mo may mga tao, tama lang ma-impeach si Inday Sara. Tama lang ganito. Tama lang, buti yan. Ipakita lahat ng bank transactions, yung hamon ng iba, para malaman kung talagang meron siyang ninakaw. Yung ganun ba? Para explain niya yung unexplained wealth kung meron man. Ganun eh. Kaya nga sabi ko, puta ng mga to, yung ginagawa nila sa impeachment is really political in nature. Which now brings me to the thinking we should really change this system. Mali itong sistema natin. Why is it that pumayag tayo, niratify natin yung constitution natin, allowing impeachment, knowing it is a political process. Putang inang yan. Bakit? Na yung impeachment, sa nakikita ninyo, panahon pa ni Corona, panahon pa ni Estrada, pwedeng gamitin ang impeachment para isubvert yung tirahin, yung mandate ng taong bayan. And democracy works with elections na dinadaya na nga pero lumusot yung tao. Naging presidente, si Erap, in-impeach. Hindi naman nagnakaw ang nangyari sa Huweteng. Doon siya tumatanggap. Pero dahil doon, natanggal yung tao. Tapos si Corona. Tapos sino pa isa? Kaya, why is it that we are allowing in our constitution na gagamitin yung impeachment ng a few people to kill, to terminate, to neutralize, so to speak, yung kanilang political opponent. At maraming beses ko nadinig dito kahit sa mga judges natin, at saka sa lahat ng mga nagtokis-tokis na yan, pati sa mga driver, pati sa mga tao na common, pati sa palengke na didinig ko, politika naman yung impeachment na yan eh. Yun na nga yung punto. Kasi kung politika, question, bakit tayo pumapayag na yung impeachment na yan nasa sistema natin na pwede namang gamitin para babuyin yung mandato ng taong bayan? Is it really worth it? Yun ang tanong. Kasi, like I said, 62 billion question mark sa Congress, 64.225 billion, doon pa lang sa 250 million na ginastos bawat tao, question mark. Tapos nun, if it will take 180 days, thereabouts, times 25 million per day, sa 180 days, sa 90 na lang na witness. Kasi sabi, 56 plus 47, that's 103. Bawasan na lang natin ng 10 na tinatanggal nila. 93. Gawin na lang natin 90. No? Do you know, 90 times 2 per witness, 2 days per witness, prosecution, tsaka defense, no? Pero na lang kung mahaba pa. So, that gives you about 180 days, let's say about deliberation pa, etc., ng mga administrative ek na yan ng Senate judges, lahat 200 days na kamo. 25 million per day. No? 25 million per day.
sa 200 days, you're talking of 5 billion. 5 billion! Dagdag mo yung 64.25 billion, that's about 69 billion, round up, 70 billion. Wala pa dyan yung mga baka. Baka sa dulo. Magpa-farm yata ng baka eh. Ilang baka gusto mo? Kailangan mo ng maganda ng ilang baka? Ilan na lang ba ngayon? 21 na lang ngayon. 21 na lang. Baka mabawasan pa yan. Mga 20 baka ka mo. O 19 baka. Kung isang pares. O di 2 baka. Ay, nako. Meron dyan, ayaw na. Ayaw na mag-farm ng baka. Eh, paano yung iba dyan? Talagang kahit bias na nga sila na guilty, magbabaka pa rin yan. Ganon. Kaya nga, imagine the staggering cost. Dito na lang tayo sa 70 billion. Na kahit doon muna tayo. Si Inday Sara ang ini-impeach. Inday Sara. For 125 million. In confidential fund. 125 million, 70 billion. Cost. And madadagdagan pa yan. Is it worth it? Mga kababayan. Pera natin lahat yun. 125 million. 70 billion. Question. Si Marcos na lang impeach natin. Not worth it. Why? 4 billion, 3 taon. Intelligence fund. 4 billion, 12 billion, 70 billion. Not even worth it eh. Putang yung mga to. Kaya nga ang punto ko, there's no value for money with this stupid, talsik lumalaway, stupid na sistema na nakalagay sa Constitution natin that we ratified. Which na the intent really is to give justice to the Filipino people, but the question mark now is, are we getting justice out of it? When 32 million Filipinos voted for Inday Sara, they wanted Inday Sara to become the Vice President. And 31 million voted for Marcos, thanks to Inday Sara, who raised the hand of Marcos. Pero the question is, 31 million ayaw nyo na kay Inday Sara. Impeach mo. Ayaw nyo na kay Marcos. Impeach mo. Kontrolado niya yung Congress. Kontrolado niya. Hindi nga pumasal yung impeachment sa Congress. Kasi siya, nagbabayad. Huwag ako impeach nyo, ha? Si Inday Sara impeach nyo. Not guilty. No, walang basis for impeachment. Yay! May question sa inconfidential pa yung gago na yan. 4 billion, 4 billion, 4 billion. 4.5. May question sa mga pinirimahan niyang GAA. Pero wala siya impeachment. Pero yung 125 million, ginagawa nila ngayon ng pungutan ng siraulo na may threat sa presidente, Romanov na yan, etc. Ang may threat, yung buhay ni Inday Sara. Binawasan nga na security eh. Ang ano nga dyan, ang lumabas pa nga dyan na sa amin eh, na ano namin, mag-hire ng foreigner na assassin ang Malacanang. Yun yung sa amin, nadidinig noon. Na validate. Kaya nga kami nagbo-volunteer na mag-secure sa kanya. Well, anyway. Hanggang sa nag-vlog pa ako, sinasabi ko, Madam President, the best security is yourself. Sa dami man yan, there's no security from a determined assassin. I'm telling you already, there's no security from a determined assassin. Kaya yung ginawa ni Inday na nag-Google Meet at sinabi, don't worry about my security. Patayin ako nung 3 na yan, may kinausap na ako, patayin yung 3. O, then natakot yung mga loko-loko. Whatever it is worth, it is working because buhay pa si Inday. Ngayon ang tanong nila, sino yung kinausap ni Inday? Hindi nyo nga mapalabas kung sino Hanggang sa maglabas kayo ng witness ninyo na assassin. Na, sasabihin, ako yung kinausap ni Inday, tapos naka-blind po, naka-ganyan siya, naka-ninja, naka-armor siya, nakalagay, CIDG. Typical. Nakita nyo na yung mga nakaraan na mga witness, di ba? Yung witness kay Buloy, nakita niyo kay Pastor Kibuloy na witness, nakaganyan.
Nirape ako eh. Sana nga, kuya, gaganon. Question, sana pinakita yung mukha. Ay, nako, Diyos ko. Nanyawa talaga to. Ay, kaya nga, they have that habit na magpakita ng witness. Anyway, hindi naman dito sa defense sinasabi, dinedenay nila na may kinausap. Eh, kung baka sa ano, bluff lang yan. Because there is a threat really. Kaya, yung ano na yan, yung sabi, aabot niya sigurado, Sokmed, matakot yung tukmoy na to eh. Kasi conditional eh. Pagka pinatay niyo si Inday, mamamatay kayo. Hindi nyo alam kung sino kinausap ni Inday. Kung may kinausap. Kaya it's working kasi gusto nilang ma-impeach si Inday dahil do sa ground na yon. Hindi nila mapatay eh. Hindi nila mapatay. But then again, it's not really worth it. Why are we spending so much money? 70 billion plus na for that. Kahit si Marcos impeach. Sa akin, kahit sino ang impeach, nandun na ako satellite view. This impeachment thing is a stupid provision in our constitution and we better rectify it, korekin natin. Bakit, mga kababayan? Yung impeachment process, pwedeng balahurain, pwedeng babuyin. It is there, the intent of which is supposed to be to give the Filipino people the justice kasi binoto ninyo 6 na taon, tapos you're stuck with that person 6 na taon, do sa justice nga hanggang ma-retire di ba, hanggang 70 years old. Pagka 6 na taon, and then ganyan, kaya may impeachment, pwedeng tanggalin. Ang problema, the person in power can use, magagamit yung pera ng taong bayan, what is happening now, na pwedeng pagbabayaran lahat because it starts with Congress, question mark, kung talagang binayaran sila. Kasi lumalabas may mga witness galing doon sa kabila na bungko na 250 million amounting to 64.25 billion. Doon pa lang gumastos na. Yung this year, yung last year. May bumoto rin, di ba, last year? 245 ang bumoto last year. Magkano yung bigay nun? Ang hearing namin is 150M. So, 150M, shucks, no? Lakas, times. Magkano yun? 245. Imagine. 5. Talaka ng toko. Wow. 2 times 0, 2 times 10, kaya 1, 2 times 2. What? Mga 30 billion. Mga ganun. Imagine that. Yeah. At ang 30B plus yung ngayon, 100B na pala nagagastos nila. Is it worth it? Is it worth it? Hindi. Kaya nga, there's something wrong with the system itself, with the provision in the Constitution. Tandaan, para pagka tayo dumating sa punto na kaya natin baguhin natin, mga kababayan. Kasi, the system allows whoever is in power na babuyin lahat ng institusyon. AFP, PNP, NBI, Ombudsman, DILG, babuyin. Congress, Senado. Putang yan. Teka muna, sinusweldo namin kayo para maayos kayo eh. Sinong gago sa inyo nagpasimuno nito? Marcos. Sinong gago dito nagpasimuno? Sino ba yung gusto magpapatay kay Inday? Yung 3. Isa nga dyan, di government employee. Tapos nun yung magpinsan. Ngayon, nagsalita lang tong isa na niyabangan kayo. Huwag kayong magalala. Tungkol sa security ko, may kinausap na ako. Pagka pinatay ako, patayan. Tatablang pala kayo, no? Tatablang kayo. Hanggang ngayon, buhay si Inday mura, di ba? Mura. Ilang putang ina, yung gigil na gigil. Hindi nyo alam kung nagdadrama yung tao o gigil na gigil lang. Kasi ang nakita nyo sa
doon sa SOCMED, gigil na gigil. Gives you the impression, puta, talagang galit na galit si Inday. Di ba? Tapos ngayon, ang palalabasin she has the capability na pumatay. Yung ganun ba? Ay, nako. Pero hindi, inilalayo nila yung usapan, ano yung threat kay Inday? Yung nag-imbestiga na NBI, kung nag-imbestiga talaga, bakit hindi na-imbestigahan yung threat kay Inday? Nasaan yun? Nasaan yung Romanov na yun? Et cetera, et cetera. Na? Paano kung CIA pa nagsasabi nun na may threat kay Inday? Umabot ba kayo doon? NBI? Na CIA ang nagsasabi may threat kay Inday? Wala, di ba? Anong klase investigasyon meron kayo? Sino nagsasabi sa AFP, sa PNP, sa ADG, sa National EC na yan na may threat kay Inday? Ano yung intel, summary, ano yung information na may threat sa buhay ni Inday? Alam niyo kasi CIA, dalawa lagi yung ano niyan isa government, isa opposition. Laging ganon ng CIA. No? Tumatay sa dalawang manok ang CIA ng Amerikano. No? So, paano ko yung threat galing sa, yung info galing sa kanila? Question lang ako wala akong alam. Wala akong alam. Ino-question ko lang. Meron lang ako, meron. So, I still maintain that it is a waste of people's money and we should remove it from our system, in our process, in our constitution. We should remove it because huli na dapat ito. It is all stupidity that we're going to spend hundreds of billions para lang to remove a vice president or a president for that matter or anyone impeachable. Yes or no? Yes or yes. It's stupid. When that 100 billion, come to think of it, ilang eskwelahan na gawa noon? 100 billion. No? 100 billion sa pensioner. Magkano yun? 100 billion para sa armed forces modernization. Di ba? 100 billion. It doesn't 100 billion sa mga ospital. Nasalba mga Pilipinong namatay. It's not worth it. And these people who are part of all this bruhaha na impeachment, putang ina tangina talaga. Nakakagalit. Gusto ko yung galit ninyo, ibulsa nyo na muna. Bulsa nyo na muna. Kasi pagka kinakailangan ilabas nyo yung galit na yan, ilabas nyo yung galit. Tarantadong mga to. 100 billion na laka mo. It's not worth it. We're the ones paying the taxes. And here they are, puta, 25 million a day. Isipin nyo 25 million a day. Magkano ginastos nyo sa tanghalian nyo? Sa hapunan ninyo? Sa pamasahin ninyo? Magkano ginastos nyo sa palengke? Magkano lahat? Nagtitipid ka, nakapila ka dyan sa nakatingin ka sa menu board. Kung Jollibee na lang nga kakainan mo, putragis inasal, titignan mo magkano budget mo. Mantalang ito, they are willing to spend 25 million a day. 25 million a day in 10 days, that's 250 million. Nakakailan na kasi sila ngayon? Day 6 na sila ngayon. 150 million na. Magkano yung hinahabol nyo kay Inday? 125 million. Putang ina talaga. Buisit. Di ba nakakagalit? Magkano yung babayaran mo sa ospital? Yung nanay mo, nasa emergency. Naghihingalo. Wala kang pambayad. Yung PhilHealth, walang pera. Kulang. Bibigyan ka lang ng 30. Tatawagan mo yung congressman mo, tawagan mo yung mayor mo, bigyan ka ng 5,000, 2,000, respectively. Tawagan mo yung senator mo, tatakbuhan ka. Nantokwa. Tataguan ka. O ang ano dyan, standard, 5,000, 5,000. O, yan ibibigay. Pero kaya nating mag-spend ng 25 million araw-araw, 3 araw sa impeachment. Every week. 75 million every week. That's plain stupidity. And we as taxpayer, let me stress, mga kababayan,
We as taxpayers should be angry. And this system that we have right now, that can be bastardized, that can be utilized to remove a political opponent, kasi impeachment is a political process. Putang ina. Putang ina talaga. Bakit natin pinapayagan? We should correct it. In the next revolution, we should correct it. Putang ina, mga tarantadong mga animal tayo, mga gago kayo. Tayo nagbabayad ng taxes in everything na binibili ninyo. Puta ng mga to, walang paki sa magkano yung maggagastos. Ito suggestion lang, suggestion. Pwede ba kayo mag-isip? Ha? Kayo sa gobyerno, galit ako Putang ina, takutin nyo ako, gago kayo. Tapusin ko kayo isa-isa na kung pwedeng ako yung tumayo dyan. Hinintay ko ang tumayo si Inday Sara dyan O kung sino mang baliw na general dyan Wala yatang baliw na general. Hinihintay niya, baliw na kapitan Kung meron lang yan, putaragis kayo. Huwag nyo kami tinatakot, mga animal kayo. Gago kayo, yung power nyo galing sa amin. Alam namin yun. Putaragis ka. Tapos si Matibag, mananakot pa. Tatakotin po pa yung Senate judges. I just hope na i-contempt ka. Mga animal kayo, tatapang ninyo. Ang tatapang ninyo. Bukan natin sa taong bayan kung matapang kayo. Sa taong bayan kung matapang kayo. Nagbo-volunteer na yung Muslim brothers natin, delikado na kayo dyan. Ang mga Muslim brothers natin, wala yan. Hindi yan hausyaw. Hindi yan nagtatapang-tapangan lang. Matapang talaga yung mga yan. Putaragis. Ayaw nila ng ganyan na maraming ek-ek ba. Walang matapang dito sa Luzon. Sila na lang daw. Sila na lang daw tatayo na armadong grupo. Yan, nanonood ng mga vlog yan. Like, share, subscribe. Pagka yung EDSA 3, kita nyo, wala nangyari. Nauna yung civilian. Wala yung military. Yung military dun sa Malacanang kumampi. Kaya ratatatat, acoustic firing, takbo yung mga tao, may namatay, may nasunog. Nagsunog sila, nagalit sila Binabanatan sila. Ba't ganito yung military? Binanatan tayo. Nagalit, nagsindi sila. Ang sinasabi kong delegado, Bongbong Marcos, AFP, PNP, NBI, lahat kayo sa gobyerno. Ingat-ingat kayo, nagdedelikado kayo. Ingat kayo, nagdedelikado kayo dahil sa ang taong bayan na intindihan yung konsepto. Alam ng taong bayan na yung peace rally na yan, kahit mag-interview kayo, walang pupuntahan yan. Nagpi-peace rally pa rin sila para lang matauhan kayo. Yun Tapos kayo, gago kayo, ginagamit niyo yung peace rally, kayo rin nagpapa-peace rally, ginagastusan nyo ng pera ng taong bayan, mga animal kayo. Para lang ipakita na mas marami sumusuporta sa inyo. Hindi ganon. Ang taong bayan, sa buwisit niyan, pagka nagsawa yan, at mind you, sawa na sa peace rally tao. Sawa na. Pagka naintindihan na nila yung EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3. Ngayong EDSA 4, 4 na kanto, kabaong yun Kaya nga yung declaration number 4, 4 na kanto, kabaong Madaling tandaan. EDSA 4. The danger there is that you will be put in a situation na hindi na makakantras ang taong bayan. The moment na yung taong bayan lumabas, na sila rin yung armado na grupo, hindi na aasa sa AAP tsaka sa PNP, you will have a problem. Houston, we have a problem. Hindi na makakaantras doon ang taong bayan. Committed na yung taong bayan. The moment may lumabas dyan na katiting na grupo, malit lang na grupo, let's say kunyari may lumabas dyan, 100 lang. May naniwala, may lumabas 500. May naniwala pa, may lumabas 1,000. Naging 10,000. Armado lahat. May lumabas pa 20,000. Armado lahat and then 100,000. Armado na lahat. Bakit? Nasa isip ng taong bayan. Walang nangyayari sa peace rally. One level up tayo. One level up. Maputangin na ninyo sige, biglang wala yung AFP, hindi kakampi. Mapupuwersa kumampi yung AFP, yung iba.
yung matitino, kakampi sa taong bayan. That's the danger there. Hati kayo ngayon. And kung kayo willing na dalin ito ng one level up, civil war to. Kaya ako nagwa-warning sa inyo. Hindi ako nananakot, nagwa-warning ako. Because we might go to that. It's going to be a bloody confrontation. And when you say bloody confrontation, ang warning ko sa inyo, pagka may bumagsak dyan na civilian, mapapalitan niya na 10. Ubusan yan. Magkakaalaman yan, 31 million versus 32 million. May matirang 1 million sa kabila. Yung 31 million ninyo, sige nga, ilabas nyo yung 31 million, baka DDS din yun eh. At best, si Marcos, 14 million. 14 million. Isipin nyo, 31 minus 14. Diba? 16. 17M. 17M. Kainday din. So, 14M. Tapos nabawasan yan dahil sa galit sa'yo. Negative ilang ka na? 59? Negative rating? Sinong inaasahan mo? AAP, PNP? Mahati yan. Mahati yan. Kasi matitino nasa ilalim. Gaya kami noon, nung bata kami. Nag-iisip kami. Marcos kami, senior. Pero yung reason namin, hindi gago sa tao kami. Yun yung safe. Sa tao kami. Paano maglabasan bigla ang tao na armado na kasi wala yung military component lagi? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, nakita nila. Yung EDSA 4, litaw sila yung armado. People, armed group, sila lang. May potential na manalo sila. Because kung hindi, at dadalhin yung one level up, it's going to be a civil war. Tingnan natin ngayon. Kasi ang sisiba ninyo, ang galing ninyo eh. Bendalo kayo, ang tatapang nyo. Ayaw nyo lang pakinggan yung taong bayan. Dumadaing yung taong bayan, mataas ang bilihin. Tagitigil nyo yung nakawan na yan. Hanggang ngayon, tingnan nyo, ano nangyari sa investigasyon? Ano nangyari? Sa flood control, putang na kayo. Ano? Wala eh. Impeachment ang pinupunta rin. Politically motivated. Kaya nga mali sinasabi ko. That's why, pagka nagkaroon kayo ng pagkakataon, patay na ako, buhay pa kayo mga kababayan, ha? Pagka nagkaroon ng pagkakataon, baguhin ninyo, tanggalin niyo yung impeachment na yan. My suggestion is, I was going to that, my suggestion is, bakit tayo gagastos na, inumuna ko, may natadeko ko eh. So, ano to? Mogo, no? Bakit ang tayo gagastos ng billion, 100 billion na kamo, para lang sa impeachment? Is there a better way of doing it? If the intent of the Constitution is to save the Filipino people from mismanagement or violation, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, there must be a better way of doing it. Question, imbis na gumastos ka na 100 billion, pwede ba pag-isipan natin, mga Pilipino, pag-isipan natin, it crossed my mind bakit hindi tayo mag-performance evaluation na lang ng presidente? With all criteria, with all the impeachable officers, with all the criteria na nandyan, given, i-rate na lang natin. I-rate na lang. Per province, per ano. Siguro mas malayo magkaroon ng politically motivated, etc. etc. Kasi may mga tangible and intangible ways of rating the person. Subjective and qualitative. Let's make it a parang corporate style na ek-ek, no? How do you rate a person for performance? Paano mo i-rate yung manager nyo? Yung kaheran nyo? Yung staff ninyo? There is a performance evaluation. Sa academy, may performance evaluation. Mga kadete, may tinatawag na peer rating.
yung why is it na pwede bang i-rate itong presidente ninyo, yung vice president ninyo, yung senators ninyo, ng mga constituents o kaya ng mga kasama na kapwa senator, kapwa congressman, pero na walang nakapirma doon? Kahit lang, yung incognito ba? Gusto mong pirma, pirmahan mo. Pero para may iwasan yung away-away, no? Yung cabinet, pwedeng rate yung presidente. Yung vice president, pwede i-rate yung presidente. Yung president, pwede i-rate yung ano. So, it goes up, it goes down, ka-level, rating. And then, serious yung resulta. Merong benchmark. Tignan nyo ngayon, umabot ng negative 59 ba? Negative 59 yung presidente. Ayun, hindi pa ni-impeach. Ang vice president, pinakamataas ang rating sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ini-impeach. You see how stupid the system is natin? And we're spending billions to impeach the vice president. For what? 125 million. Putang inang yan. And then pipilitin, ilabas yung bank records, etc. How stupid can that be? Na kahit bumagsak yung ekonomiya natin, dahil sa buksan niya yung mga bank records, yung tax records, because kung gagawin niya sa vice president, second highest position in the land, pwedeng gawin kahit kanino. Gusto niyo ba ganon? Ako, yoko. Wala namang kung walang tinatago kung walang ginawang kasalanan, okay lang. Kung okay lang sa inyo, kung sa inyo nangyari yan, sa tingin nyo ba, ikaw Marcos, buksan natin lahat ng bank records mo. Tangina. Sige nga. Kayo lahat. Lisa Marcos, Sandro, Tamba, lahat kayo, buksan. Lahat kayong boboto ng impeachment. Buksan natin lahat ng tax record ninyo. Di ba? Ayaw ninyo. So why is it that the vice president is being singled out at tingin ninyo, siya gago, siya ang nag-offend, siya ang may problema sa salin. Samantalang yung mga salin ninyo, wala kayong problema? Yung may nag-aari dyan ng ilang bahay sa Forbes Park. Ilan yung pag-aari nyo? Tangina ninyo. Yung mga nagbebenta kunwari ng property tas binenta ng $1 sa abroad. Nilipatan ng pangalan. Yung may mga mansion dyan sa Espanya. Yung may mga kondo dyan na binili yung kondo para lang tambakan ng limpak-limpak na bagahe ng pera. Tapos yung salin ninyo, wala, hindi kayo inimbestigahan. Ang imbestigahan yung Inday Sara. Bakit? Politically motivated. Kasi tatakbo yan ng 2028. Magiging presidente at huhulihin kayo lahat. Yayariin kayo lahat yan. That's the reason. And if the system allows, the Constitution, 1987 Constitution allows a system wherein you can kill your political opponent career-wise. You can stop your political opponent na ang taas-taas sa rating, nainggit ka, negative ka dito, pero kontrolado mo yung pera ng taong bayan, kontrolado mo yung Congress, kontrolado mo yung Senado majority, kontrolado mo yung Supreme Court, question mark. Kontrolado mo yung Ombudsman, lahat AFP, PNP, NBI, lahat. Nakorap mo na lahat Kontrolado mo, negative ka, and yet, ikaw ang hindi na-impeach. Di ka impeach ng Congress bayad mo What kind of stupid system do we have? And if we are protecting the interest of the Filipino people, putang ina, may mali doon sa sistema natin. And we better correct it. When there is a change, when there is evolution, we better evolve as a people. We evolve our systems. We remove impeachment in our Constitution. Putang ina yan. Mag-performance evaluation na lang tayo. And kunyari, gusto nyo, taon-taon yan, pwede. Pagka ikaw, presidente ka, nag-negative ka na, wala na, tanggal ka na lang, automatic. Matic. So, kung ikaw, magaling ka, mataas yung rating mo, maglagay tayong benchmark, no? Maglagay ka, kahit mga 20% rating. 20% rating. Isipin ninyo yung logic of it, no? Kung ikaw,
pinuno ka, binoto ka, senator ka, congress ka, mayor ka, i-apply natin all over, presidente, vice president. That goes for you, Madam Inday. Pagka, kunyari, ikaw ay isang opisyal na binoto ng taong bayan at even appointed ng presidente ng Pilipinas, appointed ka, na chief of staff, etc., etc., and you are rated by your subordinates, by your co-equals, by your colleagues, and by your superiors, and you fall short of the standard approved by the Filipino people, tanggal ka. Ganon kasimple. We don't have to spend billions upon billions and suffer the consequences. Kung ikaw kinurap ka, report ka ng tao mo, boom, kunana, tanggal ka. May performance evaluation eh. At yung criteria na lang, ang pag-iisipan na lang natin. Kahit 10, 5, I don't give a shit. Basta, ang sa akin ang mahalaga, kung pag-uusapan natin lahat to, mga pinuno na nag-iisip, ayusin natin to. We don't have to spend billions of pesos, taxpayers' money. Puta na yan, 100 billion, tapos na yung ating Project 2M eh. Mayaman na tayo eh. Kaya ako sayang na sayang. 100 billion. Anak ng toko, hinihingi lang natin to 10 billion a year. Na ang kalalagyan, bawat pamilyang Pilipino mayaman. Ha? And eventually, as it progresses and self-sustains, ang bawat Pilipino, 40 pataas, mayaman. I am qualifying that. Thank you kay Guillermo who made that comment na kada Pilipino na pamilya. And you make sense na kung kumikita na yung Project 2M na yan, ang pupuntirin natin, Filipino family. Walang pamilyang mahirap. I don't care about the size of the family. Basta pamilya ka, registered ka sa ating datos, ating mga data, ek na yan. No? Nandiyan sa DSWD, we have a way of finding out kung alam yung family. Basta 30 million families, kunyari, household. Lahat yan, boom, bigyan mo. Pak! Unang bagsak, 1M. O, 30 billion. Imagine 30 trillion. Kaya. O, di wala nang mahirap na pamilya. May 1M na bawat isa. Pag-isipan nyo ngayon, saan nyo lalagay yung pera nyo. Tapos zero billing tayo. O, yaman natin. We got Project 2M, 10 billion na ng 10 billion. It will amount to ano. Tapos doon, pupunta na tayo doon sa bawat individual Filipino. Lahat ng 80 pataas, then 70 pataas, then 60, and then 50, hanggang sa umabot tayo sa 40. Pagdating mo ng 40, automatic. Kaya yung initial na matatanggap ng bawat household sa atin, laking bagay nung bigyan ka ng 1M yung sa buong bahay ninyo. Define lang natin, what is the household? Where is the household? Saan? So, eventually, walang Pilipino na. Ngayon, kung ikaw, tarantado kayo, Pilipino kayo, na putaragis kayo, na nagdodroga kayo, puta yan, wala kayo, forfeited yung inyo. Hanip kayo. Kung buong pamilya, nagdadragadi ka, wala, isla na kayo. Doon malakas dapat ang DILG. Hindi pwede yan si John Vic. Dapat dyan, identified lahat ng tarantado sa komunidad, lahat ng mga gangster dyan, lahat ng mga rapist, lahat ng mga gumagawa ng sakit ng ulo, lahat ng siga-siga dyan, etc. Tanggalin natin, dalhin natin sa isla natin. Para tumino tayo. And then lahat ng identify, yung mga problema, pati itong mga magnanakaw na to, dalhin lahat sa isla, sama-sama kayo dyan. Forfeited yung inyong benefits, forfeited sa pamilya nyo. Kaya magtino ang mga Pilipino eh. Tapos na yung bawat isa natatanggapin mo, pagka ikaw na saktong edad ka, 40 anyos pataas, 120 million. Sipin nyo yun. 120 million, $2 million. You enjoy your life as a Filipino. The rest of your life. And you deserve it. And you will have the pride ng bawat Pilipino. Putang ina, Pilipino ako eh. Then you will have the pride as a Filipino na mag-invest kayo sa ibang bansa, mag-business kayo, mag-consortium kayo ng mga kapwa Pilipino, you learn it, we provide the training, etc., etc. We will help you, etc. We assign somebody to guide you.
Ganun ba? Of course, yung gago dyan na mga government employees, pagka gago talaga, bitay. May ano tayo. There is a chance na matino tayo. There is a chance na maging matino tayo. And gusto nila timbugin si Inday Sara. Yun eh. Another Duterte becoming president, hindi na dapat payagan. Yun eh. Kaya beware. Paalala, yung Romanov, pinatay lahat yung pamilya. Yun yung ibig sabihin nung baste, hindi threat na patayin kayo, tanginan niyo, gago. Ang ano doon is yung komunista makapag-take over and then tsugiin kayo. Mawala yung pagka-royalty, mawala yung pagka ano ninyo. Kala ninyo okay lang, tapos gano'n. Tratratin kayo isang gabi. Yun. Ngayon, kay Inday Sara, yung ano niya, na may Oplan Romanov, ubusin, kabila naman. Ini-spin ngayon ng ano kasi, ng prosecution, na ang may threat, si Marcos. Inday Sara, ang nag-imbento ng Romanov, uubusin ng Marcos. Papatayin. So, baliktad eh. Kaya, walang niya yung ginagawa nila. Binabago nila yung context. But just the same, okay. Kaya papapatay siya ni Inday, may kinuusap, walang kinuusap. I don't give a shit because 1 million, 2 million, 32 million Filipinos want Marcos dead. Pati yung si Lisa, pati yung si Tamba, 32 million, galit eh. Ba't naman di kayo gustong patayin ng mga tao? Eh gago kayo eh. Namamatay ang Pilipino sa baha. Namamatay sa taas ng presyo. Nagugutom. Ba't di kayo papatay ng Pilipino? Sabi sa inyo, pustahan tayo. Tali kayo sa luneta, sa flagpole. Tignan ko, kayong tatlo. O tali kayo dyan. Kasama yung iba nyong congressman, mga senator. Sige, dyan kayo. Hubo kayo dyan. Puputan. Siguro, mauubos yung aspili ng Pilipinas eh. O ba, piso-piso, isang aspili. Isang tusok na ganyan. Fundraising. Baka yung OFW, uwi pa para makatusok lang sa inyo eh. Sa galit ba ng taong bayan? Kaya nga ano eh. We have to change the system. Seriously, we have to change the system because we're spending 100 billion. And that's stupid. Banata na lang natin ang performance evaluation. Ganun lang, systems. Ayusin lang natin. Fit, focus, fairness, financial mechanism. I do not see the logic of spending billions of money just to eliminate a political opponent by way of impeachment. Kaya Duterte, the president, the former president, is an intelligent president. President with heart. He doesn't want to eliminate itong vice president niya, si Leni Robredo. Gusto na mga tao niya, impeach na eh. Pero hindi, huwag niyong patulan. Huwag niyong stop it. Banat ng Duterte. He's a good man. He's a good president. A real leader. So bad na pinagkalulun dun sa ICC na yan na ng gago na katandem ni Inday. At walang nagawa ang taong bayan. Bakit? Takot kayo eh. Takot lahat eh. Sabi ko nga sa inyo sa vlog eh, noon. I gave orders na ratratin yung aeroplano eh. Kasi may commander supposed to be doon eh. FJ pa noon, nandun daw sila. I said, I will take full responsibility there eh. Pero hindi naman nangyari. So, walang kaso. Ang sa akin kasi ang mali ko doon yung I am protocol bound na nisip ko baka may plano si Digong eh. Kasi yung mga vlogger nung sinasabi, master stroke ang ginawa ni Duterte. Master stroke eh. Pucha ka, dahil niya, dinala sa Hague eh. Sa akin eh, huwag papabayaan
na umabot sa Hague. Pagka nandun na, wala tayong magagawa. Kaya dapat either humilata ang taong bayan doon sa harapan ng eroplano o kaya ratratin mo yung eroplano. So, hindi siya makatake off. By time. Pero, ang punto, hindi namin alam kasi yung plano. Hindi namin alam yung plano. Ano ba talaga? Gusto niya magpahuli o hinuli talaga siya? Iba yung kwento kasi na nagpapahuli siya. Ibig sabihin, may iniisip na resulta. Hindi ko alam na kung ano. Kaya nga, ngayon, nandun na. Sige, granting nandun. And then, di mo alam, hanggang sa last moment, we have to do something. Kaya, tawag ako na ano, na kung nandun pa yung tropa, nandun pa yung mga bata. O daw, chichikin, tapos sabi ko, banatan niyo yung buntot na aeroplano o platin niyo yung gulong para hindi makatake off. I'll take full responsibility. Basta wag gumamit na magre-ricochet yung bala para hindi maano yung fuel tank ba. Yep, ewan ko, wala naman nangyari, no? Wala naman nangyari. So, ang sa akin, decisive lang yung from my level, even if I do not know what's really happening, ano ba talaga ang gusto ni Tatay Digong na mangyari? Inaasahan ba niya AFP bumaliktad? Yung kasi, ayaw kong makialam, ayaw namin makisawsaw na hindi namin alam yung nangyayari. The same now, ayaw namin sumawsaw na hindi namin alam yung plano. Kung meron man. Kaya para sa amin, yung pressure ba, I do not want to umabot na naman doon sa I have to decide na putang na hirap nung kasi you're deciding na kung may nangyari kay Tatay Digong sabi I will take full responsibility. Magalit sa akin yung pamilya. Ang tanong nga doon kung natuloy yun, napigil ba? Hindi makakalipad yung aeroplano, Ang sabi ko nga, specification ko nga, yung buntot, yung rudder, para malayo doon sa fuel tank. Nasa pakpak, di ba? Para doon. O kaya, sniper, banatan yung gulong. 14 lang kaya na yun, M14 kaya na yun. Flat, papalitan yun, etc. And then, magre-react na yung mga tao. The thing is, natigil yung plano nila. Naka-take off So, tapos na yon. Overspilled milk na nga Nag-text sa akin si isang leader. Love you. Nag-text sa akin isang leader, tapos sinabi sa akin, 11 o'clock ko nabasa. Nakalapag na 10 o'clock. So yun na, nandun na. So wala na magawa. Then, tumawag si akin si Bukay, Metran, tsaka yung sa NCR Command. Sabi ko, standby, hindi natin alam kung ano yung bakit biglang lumapag dyan? Hindi natin alam. So we have to observe yung nangyari. While yung ibang members naman, nandoon na mismo sa crowd, na naghihintay, sila kung anong gagawin. Susuporta ba kami, etc. Sabi ko, we cannot just come out na armado. Hindi natin alam yung nangyayari. And we are facing the same problem now. You cannot just come out na guguluhin mo, and then di mo alam na may plano na baka kami pa yung manggulo. Ayaw namin na dahil sa at saka ayaw namin na mapapasama si Tatay Digong dahil sa actions namin. And then, last minute na, papadala na intel ng kami na, ayan, ito yung aeroplano sasakyan. Yan, pinapadala yung intel. Ayan na, kompleto na intel. Dito yung sasakay, etc. Ayun yung tail number. There was even
they were even questioning kung bibirayin yung bago isakay ba. Ang sabi ko, hindi natin alam pa kasi yung talaga, yung yung plano ba. So yun yung ko. Anyway, nothing happened eh. So Tatay Digong is safe. Nothing happened. He's there, ICC, watching us, probably enjoying the impeachment and watching kung nakapanood siya.